Aaminin na kaya Tony Pangilinan at Bel Mariano? May announcement. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At pindutin ang notification bell icon para updated ka sa bawat upload nating video. Sa Huwebes na ang final press con ng Can't Buy Me Love, ang pinagbibidahang serye ng Don Bell Love Team na sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Bukod nga sa dalawa, kasama rin sa press con ang iba pang cast ng nasabing serye. Malapit-lapit na rin kasi silang matapos. Ang tanong nga, ano raw kaya ang pwedeng i-a-announce ni Donnie at Bel sa press con? Sana nga raw bukod sa mga mangyayari pa sa kanilang serye ay may i-a-announce na ang Don Bell tungkol sa level ng closeness nilang dalawa. Nako, ang gusto yata ng iba ay umamin na sina Donnie at Bel kung more than friends na nga ba sila. Pero kung wala ngang i-a-announce o aaminin ang Don Bell, ang co-stars kaya nilang sina Rafa Gutierrez, Agot Isidro, Ina Raimondo, Roel Santiago, Maris Lacal, Anthony Jennings, Nova Villa at iba pa ay may ibubuking kina Donnie at Bel. Well, abangan na lang sa Huwebes. Anyway, ngayon pa lang ay nasasad na ang karamihan sa Can't Buy Me Love dahil patapos na nga ang taping nila. Aminado naman kasi ang cast na sobrang close sila at ang saya-saya kapag magkakasama sila sa set. Yun na. At sa kabilang banda naman, na din nagluluksa pero kailangan pa ring mag-work. Napakahirap noon. Mahabang panahon ang kinakailangan ni Nadine Lustre para matanggap ng buong-buo ang kanyang sarili at malaman ang kanyang worth bilang tao. Ayon sa award-winning actress, hindi naging madali para sa kanya ang mag-overcome ang mga insecurities niya sa katawan at ang paglaban niya sa mental health issues. It didn't really happen overnight. It was a long process of just learning to accept who I am, ang pahayag pa ni Nadine sa interview ng One Down. Inalala ng actress ang pagsisimula niya sa entertainment industry bilang host sa edad na 7. It was more of the experience that not every kid who's my age would get. You know, it was fun for me. In my teen years, that's when it got tricky. You start becoming a bit conscious about yourself and learning more about yourself. With that learning comes insecurities, confusions, like not knowing what is that you want to do, aniya pa. Nang mapag-usapan ang tungkol sa pagiging morena, I'm proud to be Filipino. I'm always at the beach. I love the beach. I love surfing. I love swimming. I love hanging out under the sun. It makes me Nadine. In some places like other nationalities, they want the skin we have. They like the features we have pagmamalaki pa niya sa kanyang kulay. Pero hindi niya itinatanggi na dumating din siya sa puntong gumamit ng pampapaputi. I did a lot of things that would just kind of boost up my confidence. And it started with taking glutathione, using whitening products. My insecurities were crazy because of that. Naaalala pa niya yung panahong nare-reject siya sa mga auditions. Every time I would be sent home, I would see all the other girls who are mestiza. That made me feel bad. Samantala, binalikan ni Nadine Lustre ang pagkakaroon ng mental health issue lalo na noong pumanaw ang kanyang kapatid. Napakahirap daw ng pinagdadaanan niya noong pinagluluksa ang kapatid, pero kailangan pa rin niyang magtrabaho. I was grieving but at the same time, I'm in front of the TV. I had to smile. I had to interact with people like nothing happened. So that was really hard. How they respond was like, you just keep working, you're going to forget about it. It's still today, every time I think about the time, I still don't know how I got through that. It was just like an autopilot, sabi pa ni Nadine. Gustong-gusto na rin daw umuwi ng dalaga sa Siargao. I look forward to going back home to Siargao so I can just let go and breathe and not think about anything. Pagbabahagi pa niya sa naturang panayam, may pagkakataon na nanonood siyang mag-isa sa sinihan at sulong lumalafang sa mga restaurant. When I start treating myself in that way, it helped me a lot. Dagdag pa niya, once you finally decide or find out what is that you want to do, you'll be like, okay. That confusion was a part of me figuring what I really want to do. Habang sa kabilang banda naman, Darren Espanto, niresbakan ni Carmina. Ini-issue naman ngayon ang cryptic post ni Carmina Villaruel. Magkahulugan daw ang quote na don't expect the same in return. Binigyan naman agad ng iba't ibang interpretasyon ang post ni Carmina sa kanyang Instagram. Hirit ng mga nagmamahadera, parungit di umano ito kay Darren Espanto dahil sa pag-deny ng singer-aktor sa kanyang tunakis. May iba namang nagpapalagay na ang nabanggit na quote ay pagsabon umano sa kanyang dalaga. Ito ang samut-saring reaksyon ng Kiwiters para kay Darren Tume. Normal naman sa ina iyan.
Ikaw ba didma ka lang sa anak mo? Isa super close silang family, sino ang magtatanggol sa anak niya? Ibang tao ba? Ayan na si Mojo Curls. Sinabu niya si Kase. Nag-expect ba siya in return? Nako, band na si Darren sa mga Legaspi. Say ng mga Legaspi, Vice pinagtripa ni Darren. Kylie sa We Are Family. Hindi tinago ni Darren Spanto ang saya niya nang mag-guest si Kylie Alcantara sa It's Showtime. Kaya naman hiniritan ito ng Kim Chiu at sinabi kay Kylie na habang kumakanta ka, merong nakatingin sa'yo. Hindi siya kumukurap, si Darren. Sumagot naman si Kylie na alam niya po kung bakit. Kasi nga at natatawang sinagot niya si Darren na sinundan din ni Darren na kasi nga. Pero hindi naman nila sinabi kung bakit nga. Syempre, ang mga viewer at mga netizens na ang nagtuloy. Say kasi nga, kinokonek ito sa kambal ng mga Legaspi na sina Cassie Legaspi at Mavi Legaspi. Si Kylie na may hindi magandang hiwalayan kay Mavi at sina Cassie at Darren na tila may issue ngayon. Kinokonek na rin sa di umanot cryptic post sa may din ng mag-inang Carmina Villaruel at Cassie. Ang ending, si Vice Ganda na ang tumapos. Humirit na siya kina Kylie at Darren na susunod kayong dalawa na ang kakanta ng We Are Family. Syempre, given na ang tawanan na ang lahat ng nakakaget kung bakit yun ang suggestion na song ni Vice sa dalawa. At sa kabilang balita naman, Christopher Martin admits crush on Catherine Bernardo in the past. Diretsa ang inamin ng kapuso aktor na si Christopher Martin na nagkaroon siya noon ng lihim na pagtingin sa kapamilya actress na si Catherine Bernardo. Nangyari ang pag-amin ni Christopher nang mag-guest siya sa podcast na Surprise Guest with Pia Arcangel noong April 3, 2024. Dito ay binunyag ni Christopher na 13 years old siya nang makilala niya si Catherine dahil nagkatambal sila sa Philippine adaptation ng Korean drama series na Endless Love na umere noong 2010 sa GMA7. Pinagbidahan ito ng mag-asawang Marian Rivera at Dingdong Dantes. Si Christopher ang gumanap na batang Dingdong habang si Catherine naman ang young Marian. Pagtatapat ng kapuso aktor, kahit na sa murang edad ay hindi siya nahirapang katrabaho noon si Catherine. Sa katunayan, naging madali at mas natural pangaraw ang mga eksena nila ng kapamilya aktres dahil nagkakagusto siya rito na hindi alam ni Catherine. Aniya, parang high school pa ako noon. Parang lahat na aapektuhan ako noon kasi bata na may ka-love team. Mas naging madali po siya kasi maharot po ako nung teenage years ko. So medyo madali po siya. Sundot na tanong ni Pia Arcangel. So ibig bang sabihin parang naging crush mo si Catherine noon? Mabilis na sagot ni Christopher. Opo. Parang for me, it added na lang din doon sa chemistry namin kung paano namin siya ginagawa. Pero syempre, hindi ko po inamin sa kanya yon. Tsaka, sana di niya ito mapanood. Sana hindi na niya malaman. Panawagan ni Christopher kay Catherine, Kat, baka naman diba? Work tayo. Sayang yung Endless Love. Tuloy natin. Pagtatapat pa ng kapuso aktor. Wala na silang komunikasyon ni Catherine magmula nang lumipat ang aktres sa ABS-CBN. Pero nagbabatian naman daw sila pag nagkikita sa showbiz events. Tanong ni Boy, one of the first love team ni Catherine ay ikaw nga. Are you still in touch? Are you still friends? Sagot ni Christopher, hindi na po. Pero, sana friends pa kami. Pat nakikita kami sa mga events, nagkaka-high hello naman kami. Pero yung personal na nag-message, hindi na po.